Magandang umaga, narito po ang latest sa mga binabantayan po natin na bagyo na nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility as of 5 a.m. bulletin po ito. So currently, meron po tayong tatlong bagyo na binabantayan na nasa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. So isa-isahin po natin sila ngayon. So una po, itong si Bagyong Nika na currently ay nasa loob pa rin po ng ating PAR. At unti-unti or possible within the next few hours ay papalabas na din po ito ng ating Area of Responsibility. So sunod naman po, itong si kakapasok lang na si Bagyong Ophel. Kaninang alas 3 po ng umaga ay pumasok po siya ng ating PAR bilang isang tropical storm na may international name na Usagi at binigyan din po natin ng local name na Ophel. And meron din po tayong binabantayan na bagyo na nasa labas naman ng ating Philippine Area of Responsibility, si tropical storm na may international name na Manyi. As of 3 a.m. po yung location niya ay nasa mahigit 2,800 kilometers silangan po ng southeastern Luzon. Kung makikita po natin dito sa ating latest na satellite images, isang bagyo lamang po yung currently na may direktang epekto sa ating bansa. Ito po si Bagyong Nika. At kung makikita po natin, yung mga kaulapan po nitong Ophel at si Bagyong Manyi ay hindi pa po nakaka-apekto sa anong bahagi po ng ating bansa. So currently, ang main focus po natin sa ngayon ay yung dalawang bagyo na nasa loob po ng PAR. Yan po si Nika at si Ophel. Isa-isahin po natin yung mga detalye patungkol dito sa dalawang bagyo. So una po muna si Bagyong Nika. As of 4 a.m. po yung latest location niya ay nasa 185 kilometers west or kanluran ng Lawag City, Ilocos Norte at nananatili po siyang severe tropical storm na may taglay ng lakas ng hangin malapit sa gitna na 95 kilometers per hour, may pagbugso na umaabot ng 115 kilometers per hour at mabilis po yung kilos niya sa direksyong northwestward sa bilis na 30 kilometers per hour. Makikita po natin dito sa ating latest na satellite image, although yung sentro nitong si Bagyong Nika ay nasa karagatan or nasa may West Philippine Sea na, yung rain bands po nitong bagyo ay patuloy pa rin nakaka-apekto sa may bandang hilagang Luzon. So asahan pa rin po natin magpapatuloy pa rin yung mga pag-ulan over areas po ng Northern Luzon, kaya patuloy pong pinag-iingat yung ating mga kababayan dyan. So alamin naman po natin yung magiging pagkilos nitong Bagyong Nika sa mga susunod na araw. Ito naman po yung ating latest na track forecast as of 5 a.m. patungkol sa binabantayan po natin na si Bagyong Nika. Meron po tayo yung central track ng bagyo or magiging pagkilos nitong si Bagyong Nika sa mga susunod na araw. At meron din po tayo yung intensity forecast or yung kategorya or lakas ng bagyo na posible pong makaranasan itong lakas ng bagyo sa mga susunod na araw. So nakita po natin sa ating latest na track forecast na mananatili po siyang severe tropical storm category habang nasa loob ng PAR at maaari po siyang lumabas ng PAR mamaya or sa susunod na 12 oras. So for now po nakikita natin na unti-unti po niyang babaybayin yung area ng West Philippine Sea bilang isang tropical storm hanggang tuluyan po siyang humina bilang isang low pressure area dito po sa may southern portion ng mainland China. At kung makikita din po natin sa ating latest na forecast track, kung napapansin po natin yung area na shaded ng yellow, yan po yung radius ng bagyo or dyan po nakapaloob yung malalakas na hangin na dala po nitong si Bagyong Nika. Kaya naman kahit nasa karagatan na po yung sentro nitong si Bagyong Nika, ay nakapaloob pa rin yung ilang areas ng Northern Luzon sa radius ng bagyo, kaya maaasahan pa rin po yung malalakas na bugso ng hangin na dala po nitong Bagyong Nika. So dahil po dyan, patuloy pa rin pong nakataas yung signal number 1 sa may bahagi po or sa mga lalawigan ng Ilocos Norte, sa northern portion ng Ilocos Sur, northern portion ng Apayao, northern at western portions ng Abra, sa western portion ng Babuyan Islands at northwestern portion ng mainland Cagayan. So possible pa rin po yung malalakas na bugso ng hangin dadala po nitong si Bagyong Nika. Although nakikita po natin dahil mabilis po yung pagkilos nitong Bagyong Nika hanggang tuluyan pong lumabas siya ng PAR mamaya or sa susunod na 12 oras, possible na i-lift na po yung mga signals po yan within the day. Ito naman po yung severe winds or possible po na malalakas na bugso ng hangin na outside ng mga areas kung saan nakataas po yung tropical cyclone wind signal. So even though na lumalayo na po itong si Bagyong Nika, posible pa rin po yung malalakas na hangin na dala naman po nitong bagyo.
So possible po ngayong araw magiging mahangin po yung panahon, may mga pabugso-bugsong mga hangin sa areas po ng Ilocos Sur, sa La Union, Pangasinan, Batanes, dyan po sa Cagayan kasama ang Babuyan Islands, gayon din sa Isabela. Ito naman po yung mga pag-ulan na posible pa rin pong dulot ng epekto ni Bagyong Nika. Kung nakita po natin sa ating latest na satellite image kanina, yung mga rain bands nitong bagyo ay patuloy pa rin nakaka-apekto sa may bahagi ng Hilagang Luzon. So for today po, asahan pa rin natin ang possible na moderate to heavy na mga pag-ulan. Yan ay 50 to 100 millimeters total rainfall for the next 24 hours sa areas ng Ilocos Norte, sa Cagayan kasama ang Babuyan Group of Islands, pati na rin sa Batanes. So patuloy pong nag-iingat yung ating mga kabayan dahil ilang araw na din po tayo nakakaranas ng tuloy-tuloy na mga pag-ulan. So possible po na magpapatuloy pa rin yung mga areas na binabaha or possible pa rin po yung mga pagbaha, gayon din yung pagguho ng lupa. Pagdating naman po sa kalagayan ng ating karagatan, kung napansin po natin yung sentro nitong si Bagyong Nika ay nasa may west ng Ilocos provinces. So possible pa rin po yung maalon hanggang sa napakaalong karagatan sa may dagat baybayin ng Ilocos Norte at Ilocos Sur. So delikado pa rin pong pumalaot, lalong-lalo na po yung ating mga kababayan na may mga maliit na sakyang pandagat. So dapo naman po tayo dito sa isa pang bagyo na minomonitor po natin na nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, nakakapasok lang na si Bagyong Ophel. So tropical storm po siya na may local name na Ophel. International name niya po ay Usagi. Ito po ay galing sa bansang Japan na ibig sabihin ay rabbit or kuneho. As of 4 a.m. po, ang location niya ay nasa 1,170 kilometers, silangan ng southeastern Luzon at nagtataglay po ito ng lakas ng hangin ng 75 kilometers per hour malapit sa gitna, pagbugso na umaabot ng 90 kilometers per hour at kumikilos po west-northwestward sa bilis na 25 kilometers per hour. Gaya po ng nabanggit natin kanina, wala pa po itong direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Yung mga kapal na kaulapan na dala po nitong si Ophel ay hindi pa po nakaka-apekto sa ating kapuluan. Pero dahil inaasahan po natin na patuloy pong lalapit itong si Bagyong Ophel sa ating kalupaan, unti-unti pa rin po natin mararanasan yung epekto nitong bagyo sa mga susunod na araw. Mainam po na paghandaan po natin yan, especially po sa areas ng Luzon na kung saan posible pong maranasan yung mga pag-ulan at malalakas na hangin na dala po nitong si Bagyong Ophel. So alamin po natin yung detalye or magiging pagkilos nitong bagyo sa mga susunod na araw. Ito po yung latest track forecast ni Bagyong Ophel as of 5 a.m. So meron po tayong central track ng bagyo or magiging pagkilos ng bagyo sa mga susunod na araw. Yung intensity forecast niya or lakas ng bagyo, category ng bagyo habang patuloy po niyang binabaybay yung silangang karagatan ng ating bansa dito sa loob ng ating PAR area at yung area na shaded ng yellow ay radius ng bagyo. So based po sa ating latest na track forecast, nakikita po natin na habang patuloy niyang binabaybay yung silangang karagatan po ng ating bansa, unti-unti po siyang lalakas, maaaring maging severe tropical storm at typhoon category. Pagdating naman po ng Wednesday, meron po din po tayong landfall scenario sa may bahagi naman ng Northern Luzon, pagdating po yan ng Thursday afternoon or Thursday ng gabi. So nakikita po natin, itong area na shaded ng puti, yan po yung forecast confidence cone or forecast probability cone. Yan po yung areas na maaaring daanan pa rin ng sentro nitong bagyo sa mga susunod na araw. So hindi lamang po sa may area ng Northern Luzon ang possible landfall scenario din, possible din po sa may area ng Aurora. So nakapaloob po sila sa ating forecast confidence cone. So mainam po na minomonitor po natin yung magiging pagkilos nitong bagyo sa mga susunod na araw para makapaghanda po tayo in advance. Ito naman po yung malalakas na hangin na inaasahan po nating dulot na epekto nitong Bagyong Ophel sa mga susunod na araw. So even though yung radius ng bagyo, nakikita po natin na may kaliitan pa, so wala pa pong ibang anong bahagi ng ating bansa ang nakapaloob sa radius ng bagyo. Pero inaasahan po natin na dahil lalakas pa po siya, maaring lumawak pa po yan at ilang areas na po ng ating bansa ay mapapaloob sa signal warning sa mga susunod na araw.
So for now po, nakikita natin na may posibilidad na makakaranas po tayo ng malalakas na bugso ng hangin habang papalapit po itong si Bagyong Ophel. Outside po yung areas na kung saan itataas yung mga tropical cyclone wind signals po natin. So tomorrow, maaari na po yung mga pabugso-bugsong hangin or mahangin na panahon sa Catanduanes. Pagdating naman po ng Thursday, mararanasan po yan sa Camarines Provinces, sa Batanes, sa Quezon, gayon din sa northern portions ng Catanduanes. Pagdating naman po ng Biyernes, maaari din po maranasan yung mga pabugso-bugsong hangin sa Isabela at sa northern portion ng Aurora. So review lang po natin yung ating track. Nakikita po natin na magiging mabilis yung pagkilos nitong bagyo. So nakikita po natin na dahil mabilis yung pagkilos nitong bagyo at may possibility na lumawak po yung radius nitong bagyo kung saan mararanasan po yung malalakas na hangin na dala nitong si Bagyong Ophel, maaaring magtaas na po tayo ng wind signal number 1 sa areas po ng Cagayan Valley, kung hindi sa areas din po ng Aurora, mamayang gabi po or bukas ng madaling araw. Dahil yung wind signal number 1 winds po natin ay may warning lead time po tayo na 36 hours. Ibig sabihin sa susunod na 36 hours ay unti-unti na po natin mararanasan yung malalakas na bugso ng hangin na dala po nitong si Bagyong Ophel. Ito naman po yung heavy rainfall outlook natin sa mga susunod na araw, dulot naman na epekto nitong si Bagyong Ophel. So nakikita po natin, dahil doon sa track forecast, napansin po natin may landfall scenario po tayo sa may bahagi ng Hilagang Luzon. Makakaranas po ng malalakas mga pagulan starting Thursday po yan sa may bahagi ng Cagayan, sa Isabela, Cagayan kasama ang Babuyan Islands, at moderate to heavy naman po ng mga pagulan sa Apayao at Kalinga. So hindi pa po tapos yung areas po na dinaanan ni Bagyong Nika ay makakaranas pa rin po ng malalakas mga pagulan sa mga susunod na araw. So patuloy pong pinag-iingat yung ating mga kabayan dahil overly saturated na po yung mga kalupaan po natin dyan. Mataas po yung posibilidad mga pagbaha at pati na rin yung mga pagguho ng lupa. Para manatili po tayong updated, i-monitor lamang po yung mga forecasts at yung mga updates po na nilalabas natin sa pamamagitan ng ating mga social media accounts, pati rin po ang aming website, pag-asa.ust.gov.ph. Yan lamang po latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako po si Rhea Torres. Patuloy po tayong mag-ingat. Magandang umaga at maraming salamat.